Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayo mga videos na re-react-an, no? Unahin natin ito. Posting this for awareness daw. Ingat po kayo sa ganitong modus. Kung wala akong video, ako kawawa dito. So ito yung ito yung video. May cover na yung muka. Doon sa isang video, walang cover yung muka eh. Ba't kailangan coveran ng muka eh hindi naman sa ano naman nangyari, sa public naman nangyari? Anyway, ito yung video, panoorin natin. Madaya kayo ate. Sinend ko na yung payment. Sinend ko na yung payment. Ayan po si ate guys. Tandaan nyo po ang mukhang yan. Hindi man po yung mukhang yan ang makakatransact nyo sa future. Maaaring may makaharap kayo na ganitong modus sa future. Ganito yung ginagawa nila. Nagbebenta sila ng mga cellphone na nakalahati sa original price. Halimbawang 20,000 yung price ng cellphone nila. Binibenta nila ng 10,000. So, katulad nitong nangyari kay kuya, na harap-harapan mismo. Nagbayad siya ng GCash. Tinanong niya kay ate yung number niya. Pinakita din ni kuya yung pangalan niya na pagsisindan ng pera at nag-okay naman si ate. Kaya nung nasent na ang pera, doon na niya pagaganahin ang kaniyang modus. Maya-maya po guys ay makikita nyo ang kanyang mga pamamaraan. Pakikalat nyo po ang video na to para makita po ng lahat ang ganitong modus para ma-aware po kayo. At ma-aware din po ang iba. Sana po ay makatulong. Kawawan naman po yung mabibiktima sa future. Pasalamat. Si kuya at meron siyang record na video. Dahil kung wala, marahil siguro ay baka natabla na yan. Okay. Sali ko na lang po yung Gcash number. Number niyo po. 09. 0916. 1. Kung makikita nyo, si ate mismo ang nag-dictate kay kuya ng kanyang number. 8165. Ito na po ma'am. Ayan. Tama po yung pangalan. At siya pa mismo ang nag-okay or nag-approve na tama yung pangalan ng GCash ni ate. Wait lang. At ayan na nga, nagsabi na si ate na wait lang daw, lalabas na ang Okay. tinatawag na sigbol technique ni ate. Sige lang. Ha? Sige lang. Sige lang pa. Wait lang. Sige po, sige po. Parang ano nangyari? Ang pangalawang wait lang ni ate ay dinampot na niya ang cellphone. Tinanong pa niya kung parang ano daw ang nangyari. Wait lang siya. Nabahan ako bigla. Bakit po? Pangalawang wait lang na naman ni ate at parang kinabahan daw bigla. Ayan na nga ba? May dinatawagan kunwari si ate na hindi sumasagot o nagkaka-miscommunication sila. Pinapagana na ni ate Hindi naman umiilaw yung cellphone nyo eh. Ano po yung po madam? Ano? ni ate at parang kinabahan daw bigla. Ayan na nga ba? May dinatawagan kunwari si ate na hindi sumasagot o nagkaka-miscommunication sila. Pinapagana na ni ate ang sigbol technique. Ang galing ko lang po yung po madam. Ako na matatanggal ako na. Wait lang. Bakit po madam? Wait lang, saglit lang kuya. Bakit po galing? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumagot eh, kausap. Anong kausap niyo madam? Hindi pwede madam. Anong kausap niyo madam? Madam, anong kausap? Oy! Kayo tatakbo. Wait lang, hindi tayo Hindi madam. Tinanong kita anong Gcash niyo. Hindi tayo maghiwalay, sir. Hindi madam. Tinanong kita. Ate, kuya. Mayos ako kausap. Naka-video ako. Tulungan ako yung... Naka-video ako. Ay, wait lang, wait Ate, lang. wait lang ate. Kuya, Ha? tulungan ako. Babasa. Kuya, Ano po yan ate? wait ka lang, may pera. Madaya kayo ate. Hindi, wait Sinend ko na yung payment. Kuya, Sinend ko na yung payment. Huwag mo bigay yung sold ko, please. Huwag mo bigay. Ay, sinend ko na yung payment niyo. Bigay. Babasagin ko to. Okay. Pasigil ko po. Ay, nagbayad na ako. Sasabihin niya. Sinungaling ka ha. So, medyo nalalabuan ako sa konteksto pero salamat kay Sir Sky Bentores. Ito yung context nito. No? So, ang sabi daw dito sa nangyari, wait lang ha. Nakipag-transact si Guy. Tapos, nung nag-send na ng payment, gumagawa ng reason yung seller para mahawakan yung cellphone na binibenta. Tapos yon nagkarambol na. Nagpa-victim sa mga tao sa paligid. Buti na lang naka-video yung transaction. Pinalabas pa sa police station na walang na-receive na 30K. Gago ang puta tapos bandang huli binalik yung 30K sa buyer. So, yun pala yung nangyari. Sinend yung GCash, okay. Then,
ang tawag dito, gumawa ng paraan para hindi daw mahawakan yung, para mahawakan uli yung cellphone. Ayan. Tama pa yung pangalan. Tama yung ano. Ang nag-okay or nag-approve na tama yung pangalan ng GCash So niya. sinend yung GCash. Wait lang. At ayan na nga, nagsabi na si ate na wait lang daw, lalabas na ang Okay. tinatawag na sigbol technique ni ate. Wait lang daw. Sige lang. Ha? Sige lang. Sige lang pa. Wait lang. Sige po. Tapos kinuha niya yung cellphone na binibenta. Sige po. Parang ano nangyari? Ang pangalawang wait lang ni ate ay dinampot na niya ang cellphone. Tinanong pa niya kung parang ano daw ang nangyari. Wait lang siya. Nabahan ako bigla. Bakit po? Pangalawang wait lang na naman ni ate at parang kinabahan daw bigla. Ay, Ayan na nga ba? So yun nangyari, para magpapalusot na lang siya. Na hindi sumasagot o nagkaka-miscommunication sila. Pinapagana na ni ate ang sigbol technique. Ang galing ko lang po yung shield po, madam. Tatanggalin lang. Ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang kuya. Bakit po ganun? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumagot eh, kausap. Hindi niya masabi ko ano yung reason, no? Ano, budol? Anong kausap niyo, madam? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Madam, anong kausap? Oy! Kayo tatakbo. Wait lang, hindi tayo Hindi, madam. Tinanong kita anong Gcash niyo. Hindi tayo maghiwalay, sir. Hindi, madam. Tinanong kita. Ate, kuya. Mayos ako kausap. Naka-video ako. Huwag ako yung... Naka-video ako. Ay, wait! Siguro ang video ni kuya yung sa salamin, no? Hindi inaakala ni ate na naka-video ka. Ate, wait lang, ate. Ha? Babasa. Kuya, Ano po yan, ate? wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Sinend ko na ang payment. Sinend ko na ang payment. Bullshit. Phone ko, please. Bigay. Ay, sinend ko na ang payment niyo. Babasagin ko to. Okay. Ay, nagbayad na ako. Sasabihin niya. Sinungaling ka, ha? So, yun pala yung nangyari. Modus talaga. Ayan, ah. Hindi po kasama ni ate ang tinakbuhan niya na istorbo pa namin date nila. Ito, corn dog story. Bigay po ito ng isang client ko before ko i-meet itong modus. Sorry po madam, di nagalaw ang corn dog. Bala ko pa naman ibigay kay ate kasi hindi ako kumakain ng hotdog. Sa mga nagsasabi na ipakita mo ka ng scammer, mababaliktad siya, hindi. Sa public yan eh. 'Di ba? Sa public yan, hindi siya ano eh. Walang expectations ng privacy eh. Sabi nga ng chika sa mall, chika sa SM nahuli daw yung babae na may kabit. Shoota, nagka-scaman pala. Ay, Diyos ko. Kaya ingat-ingat ano, pagbibili ng cellphone sa bagay no, ang advice ko dati noon pagka bibili ko sa mga ganyan, wag yung online yung lalamove, sa personal mo bilhin. Yung face to face. Eh putya, kahit face to face ang kakapal ng pagmumukhamang modus, no? Siyempre nga naman, pag wala kang ebidensya, wala kang video. Habang binibili yung item, pwede magsisigaw-sigaw yan eh. Na mag-cause ng gulo. Di ba? Ay, ako, Diyos ko. GV Gadgets yung... Ano. Next issue tayo. Hindi ko makita yung ano. Ito, may update ba? Tingnan ko tong page nung nag-upload. Ay, ito yate, binilhan ko ng iPad noon eh. Itong GB Gadgets. Ang kulit nga nito eh. Kailangan isend daw muna yung pera dun bago ibigay daw yung ano, yung iPad. Anyway, mga kababayan,
proceed tayo sa next ano. Ito naman, hindi ko alam kung anong uri ng kasyungahan to eh. Panoorin natin. PNP Sosya iniimbestigahan ang viral video ng isang security guard. Ano ba yon? Pinagpapaliwanag na ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies ang security guard na nag-viral matapos pumutok ang kanyang baril habang nagba-vlog. Pero ang uploader ng video, Ba't ka kasi kailangan edited ang video. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. So, ituturo ko sa inyo kung paano ang properly turnover. Viral ngayon sa social media ang content na ito ng security guard. Sa video tila idinidemo niya ang proper turnover ng isang baril sa kapalitan niyang gwardya nang biglang Kalabit. ang video umani ng samut-saring reaksyon. Pero ayon sa uploader ng video na si Reynold Tingal, edited lang ang video at hindi talaga totoong pumutok ang baril. So, ginawaan ko siya ng editing. Lagyan ko ng effect. Nag-acting ako. Kunwari umutok. So, yun. At yun nga ma'am. Na-post ko siya. Tapos ang gagawin ko sana nun, magagawa ako ng part 2. Hindi na ako nakagawa ng part 2 kasi ano siya nag-viral agad siya. Video nakaabot na sa PNP Supervisory Office. Halayari ka? Investigation Ibig sabihin, magaling ka talagang gumawa ng video, di ba? Mukhang pares tayo magaling mameke ng video, men agencies. Agad din silang Tingnan nga natin, galing ng pagkakagawa niya, no? Kahit ako siguro maniniwala sa unang panood ko, slow motion nga natin. Kahit ako sigurong makapanood dito, maniniwala ako dito. Playback speed. Tingnan nga natin kung anong ginawa. Nakaano kasi yung hammer niya oh. Mukhang totoo kasi. Rewind nga natin. Yung pinakamabagal. Wait, yung kamay niya ba, nakasawsaw ba sa, nakasawsaw sa sa trigger. Mukhang totoo eh. Pero sana may tumalsik na basyo, di ba? Pero galing ng pagkakagawa niya. Kung yun man ay hindi totoo, magaling yung pagkakagawa ha. Malupit. Malupit. Malupit si kuya. Po natin kung may illegal discharge sa parang nga po doon sa lugar at nakita naman po natin na wala pong pangyayari na gano'n, wala pong mark na yung pader. Na may marka na pinagputukan ng bala ng baril. pinagsusumiti na rin ng written explanation ng gwardya Kasi maging naman ang security agency kaugnay sa kanyang vlog. Nakitaan po natin ng paglabag yung ang security guard. Pwede pong masuspindi ang kanilang lisensya o kaya po i-revoke kapag nakitaan po natin ng paglabag sa implementing rules and regulation ng bago nating batas na Republic Act 11917. Naglabas din ng kautusan ng PNP Sosya kaugnay sa tamang paghawak ng baril para sa mga pribadong security personnel. Humingi na ng paumanhin at pangunawang security guard kasabay sa pangakong hindi niya na ito uulitin. Hingi lang po ako ng pasensya. Nagawa ko lang po dahil po sa naranasan ko sa ibang mga 5-9 na nadaanan kong ibang agency na ganun talaga ang parang ganun ang naano ko ba? Wala, nagpapalusot ka. Ang reason mo, gusto mo lang kasing mag-viral. Kasi vlogger ka eh. 'Di ba? Magpapalusot ka pa eh, na ganyan ang naranasan mo sa pumutok din ba sa iba? Hindi. Ginawa mo yan dahil gusto mo mag-viral. Ginagawa mo naman kaming tanga eh. Na salamuha ko ng mga tao na pag properly turnover, hindi po sila sa properly turnover. Hindi. Ang labo ng dahilan niya. Naintindihan niyo ba yung sinabi niya?
Tinan mo, Nagawa ko lang po. nagawa ko lang po dahil Naranasan ko sa ibang mga 5-9 na nadaanan kong ibang agency na ganun talaga ang parang ganun ang naano ko ba? hindi, nag-made up ka lang eh. Sabihin mo, nagawa mo lang dahil gusto mo mag-viral. Salamuha ko ng mga tao Diba? na properly turnover, hindi po sila sa properly turnover. Edited man ang video, ang sabi ng PNP SOSHA, patuloy pa rin ang kanilang isinasagawang investigasyon para malaman kung saang aspeto siya maaring masampahan ng reklamo. Bagaman maayos daw kasi ang intensyon ng video, nagdulot pa rin ito ng kalituhan na maaring maglagay sa kapahamakan Oo, tama. ng kapwa niya Hindi kasi, security guard. hindi mo pwedeng sabihin dahil edited lang yun. Hindi eh. May message kasing pinapahatid yung video. Parang kay Tony Fowler, no? 'Di ba? May nag-viral si Tony Fowler na na video na yung parang malaswa na may pinapakitang ari ng lalaki. Nag-viral yun eh, yung music video niya na yun eh. Ang depensa ni ni Tony Fowler, hindi naman daw totoong yon, ari ng lalaki yung pinakita dun sa video. Kaya lang yung message kasi na pinapahatid dun eh. For example, no, nagpalabas ng isang malaswang palabas sa pampublikong, let's say sa bus, no. Nagpalabas sila ng rated X na pelikula. Yung softcore, 'di ba? Tapos maraming magagalit. Ididepensa mo. Hindi naman totoong nag-aanuhan yung nasa video eh. Kahit na may message kasi pinaparating yun eh. Ang mga pelikula man or may mensahe na kahit alam naman natin na 'di ba, na may mga pelikula nga na nababan eh. Kahit fictional lang eh, kahit alam natin hindi totoo eh. 'Di ba? Kasi may message na pinalalabas kasi yun. Yung dapat na maintindihan nyo, kaya edited yun o hindi. May pinapalabas na mensahe yun. Kaya minsan talaga yung social media or yung paghahangad ng likes na yan at ng subscribers na yan, lason yan sa iba eh. Lahat gagawin mo no, para alam mo yon, yung ma-recognize ka. Kaya lang makikilala ka sa maling paraan eh. 'Di ba? Hindi ko naman yung pagba-vlog, no, kasi may magsasabi niyan, pag oras ng trabaho, wag nang magba-vlog na ganyan. Pwede naman, no, lalo na kung halimbawa ang binabantayan mo ay bangko tapos magba-vlog ka, 'di ba? Pero kung kung yung guard ka lang na yung magva-vlog ka sa free time mo katulad nun, magva-vlog siya dahil magta-turnover na siya. Sana kung yung paggawa ng video, yung kapakipakinabang, yung direct to the point na may lesson na matututunan, na for example, kapag iti-turn over nyo po ang firearm sa kasama natin, ay ganito po yung tamang gawin. Di ba? Huwag mo nang lalagyan ng mga drama pa, yung mga pamimeke pa na ganun. Kasi magkukos ng kalituhan yun eh. Di ba? Doon tayo sa informasyon na gusto mong ihatid. Yung paano ba yung proper na pagkasa ng baril, di ba? Or maglilinis ka ng baril kunyari. Ano ba yung, maraming gusto manood niya, nakapwa mo security guard din or police na gusto nilang linisin yung baril nila. Ano yung mga bagong technique ngayon, di ba? Or halimbawa, para maging alerto ka sa trabaho, ano ba yung magandang kape na iinumin? Yung mga ganun tip, hindi mo na kailangan lagyan ng drama na yung maggagawa ka pa ng ganun na scripted. Na para lang, tinan mo, sa lahat ng sinabi mo doon, dahil sabi mo maganda yung intention ng video mo eh, sa lahat ng gawa mo doon, ang natandaan lang doon yung yung nagpaputok ka ng baril. Diba? Sa akin nga eh, isa ring lesson na natutunan ko niyan. Sa dinami-dami ng dinaldal ko doon sa video na ginawa ko, ang tumatak lang sa isip ng tao, yung pamimeke na ginawa ko. Diba? Lahat tayo matuto sa ganyang bagay. Naranasan ko din yan. Kasi ang ginawa ko, diba,
gumawa ako ng fake multo video para ipakita sa mga tao na madali lang malay ko ba na na hindi nila iintindihin yung message ko, iintindihin nila yung nameke ako, 'di ba? Pero hindi, magkaiba yung ginawa ko talaga, ang intention ko talaga paniwalaan nyo yun eh. At sasabihin ko sa inyo yung totoo eh. Ito kasi parang talagang dinisib niya yung tao. Dahil balak niya pang gawa ng part 2, di ba? Anyway. So, ano tayo? Anong susunod? Ito pa rin, ano? Ano naman to? Nag-iimbestiga pa rin po kami. Ina-evaluate pa rin po namin kung saan siya pwedeng makakasuhan. So ituturo ko sa inyo kung paano ang properly turnover para iwasan ang aksidenteng mangyari. Siyempre nakaload yan. Okay eh. Kunin nyo yung magazine. Okay naman yung mo eh, yung tutorial mo eh. Yung nakaload eh, okay naman eh. Pero, ba't kapag gumawa ng eksena na ganon? Lagay nyo dyan, tapos laging nakatutok sa baba. 3 beses, ikasa mga 5'9", 3 beses. Huwag yung pagkasa, kalabit. Mukha nga naman fake. Mukha naman fake yung video. Kita sa video na ito ang pagputok ng baril na ikinagulat mismo ng gwardiya habang nagtuturo ng gun. Pero syempre, lahat naman na nanonood, hindi naman observant eh. Pero nakita ko yung full video na ganito. Sound effect din pati peke. Video na ito ang Huwag yung pagkasa, kalabit. Pumutok. Kita sa video na ito ang pagputok ng baril na ikinagulat mismo ng gwardiya habang nagtuturo ng gun safety. Kaya naman, pati ang Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies na bahala sa nangyari nang mapanood ito. Ayon kay Regional Civil Security Unit 3 Complaint Investigation and Detection Section Chief, Police Captain Raymond Vergara, pinagpaliwanag na nila ang naturang gwardiya at maging ang security agency nito. Pinagpaliwanag po namin siya, pinagsasabit po namin siya ng kanyang explanation in affidavit form. And then, same rin naman po ng Siguro gusto niya lang maging entertaining yung video niya, no? na kinabibilangan niya. Pinagpaliwanag rin po sila sa pangyayari po na yon. Base sa paliwanag ng gwardiya, edited ang video at hindi naman umano talaga pumutok ang baril. Nag-post din ito ng bagong video sa kanyang social media kung saan ipinakita ang orihinal na kuha. 3 beses, ikasa mga 5'9", 3 beses. Huwag yung pagkasa, kalabit. Pumutok. Oo nga, no. At least yan, nilinaw niya. Ang nangyari po doon sa video, ma'am, bale isa kong security content creator, vlogger. So, gumawa po ako ng content about of properly turnover. So, ang ginawa ko po, ma'am, inedit ko po siya. So, ginalingan ko ng pag-edit. Pinapalabas ko na Ginalingan. punto ko doon is kung walang properly turnover, gano'n ang mangyari. So, ginawaan ko siya ng editing, lagyan ko ng effect. Ginalingan ko na editing. Acting ako, kunwari umutok. Kaugnay nito, nagsagawa ng inspeksyon ang sosya sa lugar upang tingnan kung may tama ng bala ng baril sa pader. Tinignan po natin kung may illegal discharge sa parang po doon sa lugar. At Ginalingan ko ng editing. wala pong pangyayari na gano'n. Wala pong mark na yung pader na may marka na pinagputukan ng bala ng baril. At kausap rin po natin mismo si Kings TV, si Mr. Reynold Deniega Tingal. Yung pong tinignan po natin kung may valid po siyang license to exercise security profession at mayroon nga po siya valid po hanggang August 14, 2029. Ang kanya pong agency ay 888 Galant Security Services. Sa kabila ng pagtanggi ng security guard, nag-iimbestiga pa rin ang sosya sa kung ano ang paglabag na nagawa nito.
Naglabas na rin ng memorandum advisory ang SOSHA sa tamang paghawak ng baril ng mga security guard. Pinaalalahanan din ito ang mga security guard na huwag mag-post ng mga inappropriate video, lalo na kung sila ay naka-uniforme. Leia Ilagan, UNTV News. Ginalingan ko ng edit ng video. Bullshit. Anyway, yan lang po pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.